Pero syempre, bago po tayo dumako sa ating mga topic, sa ating mga balita, ngayong araw po ng Friday, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang babahagi ko po sa inyo ngayong umaga ay ang 7 Rules of Life. Ayan, mayroon daw pala tayo mga ka-music na 7 Rules of Life. So ano-ano po iyon? Ito po yung ating hihimay-himayin ngayong umaga sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. So number 1 po dyan ay let it go. Never ruin a good day by thinking about a bad yesterday. Bitawan po natin ang mga hindi magagandang bagay na nangyari sa kahapon natin. Ayan, para ma-enjoy natin mga ka-music ang kasalukuyan. Minsan po kasi naiiwan pa rin tayo sa nakaraan, kaya hindi tayo nakakausad. Hindi natin na-appreciate yung ganda ng kasalukuyan. Kung patuloy nating iisipin ang mga nangyari noon, sinisira natin ang mga pagkakataong maging masaya ngayon. Hindi natin mababago yung nakaraan, wala na tayong magagawa, nakalipas na yan. Pero hawak po natin kung paano tayo tutugon sa kasalukuyan. Pangalawa po mga ka-music sa 7 Rules of Life ay ignore them. Don't listen to other people. Live a life that's empowering to you. Sa panahon ngayon, napakaraming boses na gustong magdikta kung paano tayo dapat mamuhay. Nariyan yung social media. Siyempre, ang dami nating napapanood, 'di ba? Na minsan nakala natin yun na yung dapat na pamantayan ng pamumuhay dahil yun yung lagi nating nakikita, napapanood sa social media. Siyempre, nandyan din yung mga kakilala at mga kamag-anak na kahit anong gawin mo, gumawa ka man ng mabuti, gumawa ka ng masama, may masasabi at masasabi sa'yo. At minsan pa nga, kahit mga taong hindi mo naman kilala, talagang may comment din sa'yo, no, mga ka-music? Pero tandaan po natin, hindi natin kailangang sundin ang lahat ng sinasabi nila. Hindi nila alam kung ano yung buong kwento mo. Hindi nila alam ang mga pinagdaanan mo. So mamuhay po tayo ng ayon sa ating paniniwala at sa kung saan tayo sasaya. You have no responsibility to live up to someone else's expectations. Pero syempre, exemption dyan na mga ka-music, no? Of course, si Lord. Dahil dapat talagang mabuhay tayo or mamuhay tayo ng naayon sa kanyang kagustuhan upang hindi tayo maligaw ng landas. Pangatlo mga ka-music, give it a time. O give it time. Time heals everything. Hindi po lahat ng tao ay pare-pareho ng paraan para mag-move on sa mga masakit na nangyari sa kanyang buhay. Hindi po madali ang makalimot sa sakit ng mga pinagdaanan natin. Yes, we should let go of the past, katulad nga nung nabanggit ko kanina, no, sa rule number 1. Pero para tayo ay tuluyang makabitaw, kailangang na-heal muna tayo mula sa sakit ng nakaraan. At yan ay hindi minamadali mga ka-music. Tulad ng isang sugat, kailangan itong dumaan sa tamang panahon ng paghilom bago tuluyang mawala ang hapdi or mawala ang sakit. Kaya huwag magmadali. Ayan. Take your time. Feel and acknowledge the pain until such time na ready ka nang mag-let go at mag-move forward. Number 4, don't compare. The only person you should try to beat is the person you were yesterday. Ayan, minsan guilty tayo dyan mga ka-music, no? Parang hindi natin naiiwasan na ikumpara yung sarili natin sa iba. Pero hindi po tayo dapat nakikipagkompetensya sa ibang tao. Lahat ngayon ng tao ay nasa social media, mga ka-music, napakadaling makaramdam ng inggit, 'di ba? Minsan masasabi natin, ako, pag may nakita tayong post na mga kakilala natin,
mga kaibigan natin, may mga, minsan mapasabi tayo, naku, buti pa siya, ganito na ang buhay. Bakit siya? Ganoon na ang pamumuhay. Samantalang ako ganito pa rin, 'di ba? May mga minsan may ganito tayong pakiramdam, 'di ba? Kapag lalo na't nakababad tayo sa social media. Iba-iba ang kapalaran ng tao. Kaya hindi natin dapat ikinukumpara ang ating sarili sa iba. The only person you should compete with is yourself. Wala po tayong ibang dapat na maging kakumpetensya kundi ang ating sarili din. Sa halip na ikumpara mo ang sarili mo sa iba, sikapin mong gawing better version ng sarili mo bukas kaysa sa kung anong meron ka ngayon at kahapon. Focus on self-improvement. Ayan. Number 5, mga kanyusik, stay calm. Ayan, it's okay na to have everything figured out. Know that in time you'll get there. Hindi okay lang mga kanyusik, no, na hindi mo pa alam kung ano yung mga nangyayari ngayon, hindi mo nauunawaan. Kasi darating yung panahon na maiintindihan mo din yung mga bagay, yung purpose ng mga bagay na nangyayari sa iyo ngayon. Maraming nangyayari na hindi natin nauunawaan sa ngayon mga kanyusik. May mga pagkakataon na confused tayo sa buhay. Hindi natin alam kung saan tayo patungo. Tama ba tong pinipili kong landas? Tama ba tong mga desisyon ko? O kung kailan darating ang mga sagot sa panalangin natin. Diba? Hindi natin alam. Marami tayong prayers, marami tayong hiling kay Lord. Hindi natin alam kung may sagot ba tayong matatanggap. Pero okay lang yan, mga kanyusik, no? Hindi naman natin kailangang ayusin o maunawaan agad lahat ng bagay sa isang iglap. Dahil wala po ni isa sa atin ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Just do your best every day and let God do the rest. Dahil siya lang naman talaga ang nakakaalam ng lahat. Magtiwala lang tayo na in His time, ibibigay niya rin po sa atin ang sagot sa lahat ng mga tanong natin. Number 6, it's on you only. You are in charge of your happiness. May mga pagkakataon na kung saan-saan natin hinahanap ang kaligayahan. Yung iba nakikipagrelasyon para sumaya. Yung iba subsob sa trabaho dahil sa success sila sumasaya. Kapag na-achieve nila yung mga goal nila sa buhay, yun yung nagbibigay ng happiness sa kanila. Yung iba naman, gusto yung nagpupundar ng mga gamit, ng mga ari-arian. Parang yun yung sa tingin nila yung fulfillment, yung kasiyahan doon nila nararamdaman. Yung iba naman, mga kanyusik, ito yung malungkot naman na bahagi. Yung iba, nakikigaya sa ibang tao. Kasi nakita nila na parang ang saya ng pamumuhay nila. So parang gagayahin niya. Dapat ganun din yung pamumuhay niya. Kasi akala niya, sasaya rin sila kung ginaya niya yung pamumuhay ng iba. Pero ang totoo, ang tunay na kasiyahan ay nagsisimula sa loob mo. Ikaw mismo ang may hawak kung magiging masaya ka o hindi. Iba-iba po yung level at definition ng happiness para sa atin. May iba na masaya na kahit hindi sila mayaman. May iba na masaya na basta kasama nila ang mga mahal nila sa buhay. Walang ibang makapagsasabi, mga kanyusi, kung paano ka magiging masaya kundi ang sarili mo lang. So, pampito, mga kanyusik, smile. Ayan. Life is short. Enjoy it while you have it. Sa kabila ng mga pagsubok, yan, syempre sa buhay, hindi mawawala yung mga pagsubok, ano? May bukod sa pagsubok, syempre yung mga uncertainties, mga kanyusik, di natin alam kung ano ba yung mangyayari sa atin sa hinaharap. Pero sa kabila ng yan, mga kanyusik, sikapin pa rin natin ngumiti. Yan. Tayo namang mga Pinoy, subok naman na yan na talagang tayo ay mga masiyahin, ano? Na kahit na punong-puno ng pagsubok ang buhay, nagagawa pa rin naman natin ngumiti. So yan, pagpatuloy lang natin yan, mga kanyusik, no? Sabi nga, we only live once. Kaya cherish every seconds of your life.
Yan po ang 7 rules of life. At lahat ng yan ay nagiging posible kapag nagtitiwala ka sa Diyos, mga kanyusik, at sinusunod ang kanyang patnubay. Kapag ipinagkakatiwala po natin sa kanya ang ating nakaraan, ang ating kasalukuyan at ang ating hinaharap, ay magkakaroon po tayo ng kapayapaan, mapupunta tayo sa tamang direksyon at magkakaroon tayo ng kaligayahan. Sabi nga po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Friday.